May mo sa naramdam mo na may mali, pero pinipili mong huwag pansinin. Palagi kang nagbibigay, palagi kang nandyan, pero kapag ikaw na ang may kailangan, bigla silang nawawala. At doon nagsisimula ang tanong, ginagamit ba nila ako? Hindi lahat ng gumagamit ay halata. Ang iba magaling magsalita, magaling magpaasa, magaling magpanggap na may malasakit. Pero sa psychology, mas mahalaga ang kilos kaysa salita. Ang taong gumagamit, sa'yo ay hindi ka tinitingnan bilang partner o kaibigan, kundi resource. Oras mo, emosyon mo, attention mo. Hanggat may nakukuha sila, nandyan sila. Kapag wala na, malamig na. Masakit tanggapin, pero kailangan. Dahil habang pinipilit mong intindihin sila, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mo. At iyan ang pinakamalaking presyo ng pagiging mabait sa maling tao. Sa video na ito tatalakayin natin ang mga psychological signs na ginagamit ka lang, hindi para husgahan sila, kundi para protektahan ka. Dahil ang awareness ay unang hakbang para makaalis sa maling dynamics. Kung ramdam mong ikaw ang laging nagbibigay, laging umiintindi at laging nauubos, manatili ka. Baka oras na para makita ang katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Number 1. One-sided effort. Ikaw lang ang palaging nagbibigay. Ang pinakaunang senyales na ginagamit ka lang ay kapag ikaw lang ang laging gumagawa ng effort. Palaging ikaw ang nag-i-initiate ng usapan, nag-aayos ng schedule, o nagbibigay ng tulong, habang sila ay minimal o walang effort na binabalik. Sa psychology, tinatawag itong unbalanced reciprocity. Kapag ang effort ay laging one-sided, unti-unting nagiging normal sa isip nila na palaging ikaw ang magbibigay at ang kanilang responsibilidad ay minimal lang. Hindi mo dapat ipagpalagay na dahil mabait ka, kailangan mo silang isakripisyo. Kapag consistent ang pattern na ito, nagiging tool ka na nila para sa convenience nila, hindi partner o kaibigan. Paano ito mapapansin? Lagi kang nag-a-adjust sa oras nila. Lagi kang nag-i-initiate ng komunikasyon. Kapag ikaw ay may kailangan, bigla silang hindi available o mabagal sumagot. Tandaan mo, kung palaging ikaw lang ang gumagawa ng effort, ikaw ang ginagamit, at hindi nila pinapahalagahan ang oras at damdamin mo. Number 2. Emotional. Manipulation. Ginagamit ang damdamin mo para sa kanyang kapakinabangan. Isa pang malinaw na senyales na ginagamit ka lang ay kapag ginagamit ang emosyon mo para makuha ang gusto nila. Maaring magpaawa, magpalabas ng kasalanan, o gumawa ng drama para mapilitan ka na gumawa ng bagay para sa kanila. Sa psychology, tinatawag itong emotional coercion. Ang layunin nito ay kontrolin ang desisyon at aksyon mo habang ikaw ay nagdadalawang isip, natatakot o napapahiya. Halimbawa, sinasabi nila, kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Pinaparamdam nila na ikaw ang may kasalanan kahit mali sila. Gumagamit sila ng guilt o pakiramdam ng utang na loob para manipulahin ka. Kapag palagi itong nangyayari, hindi mo lang nasasakripisyo ang oras mo. Nawawala rin ang sariling desisyon at kalayaan mo. Iyon ang tunay na senyales ng paggamit. Tandaan, ang totoong relasyon o pagkakaibigan ay hindi nagkokontrol sa damdamin mo. Kung palaging ginagabayan ang emosyon mo para sa kanilang kapakinabangan, ginagamit ka lang. Number 3. Conditional kindness. Mabait lang kapag may gusto sa'yo. Isa pang malinaw na senyales na ginagamit ka lang ay kapag ang kabaitan o pagtulong nila ay may kondisyon. Hindi ito tunay na malasakit. Ginagawa lang nila ito kapag may makukuha sila kapalit. Halimbawa, bigla silang magiging sweet kapag kailangan mo silang tulungan o may hinihingi sa'yo. Palaging may expectation kapag sila ang nagbibigay, pero kapag ikaw ang may kailangan, malamig o hindi available. Ang mga regalo, papuri o tulong nila ay may kasamang hidden agenda or expectation. Sa psychology, ito ay tinatawag na instrumental behavior. Ginagamit ang kabaitan para manipulahin o kontrolin ang ibang tao. Kapag consistent ito, nakikita mo na hindi ka nila minamahal o pinapahalagahan, kundi ginagamit ka lang bilang resource. Tandaan, ang tunay na kabaitan ay walang hinihinging kapalit. Kapag ang kabaitan nila palaging may kondisyon, ginagamit ka lang. Number 4. Lack of reciprocity. Hindi nilalaban ang effort, oras at damdamin mo. Isa pang malinaw na senyales na ginagamit ka lang ay kapag walang balanse sa pagbibigay at pagtanggap. Lagi kang nagbibigay, oras, tulong, emosyon. Pero kapag ikaw ang may kailangan, wala silang binabalik. Sa psychology, tinatawag itong imbalanced relationship. Kapag walang reciprocity,
Unti-unting nabubuo ang subconscious pattern na ikaw ay resource lang, hindi ka partner o kaibigan. Halimbawa, lagi kang nag-a-adjust sa schedule nila, pero kapag ikaw ang may plano, palaging may excuse. Lagi kang nagre-reply sa messages, pero sila ay mabagal o hindi sumasagot. Lagi kang nagbibigay ng suporta sa emosyon nila, pero kapag ikaw ang may problema, hindi ka nila pinapakinggan. Tandaan, ang relasyon o pagkakaibigan na laging one-sided ay hindi tunay. Kapag hindi nila binabalik ang effort at pagmamalasakit mo, ginagamit ka lang. Number 5. Inconsistent behavior. Nagiging hindi. Predictable depende sa kapakinabangan. Isa pang malinaw na senyales na ginagamit ka lang ay kapag nagbabago ang trato nila sa'yo. Depende sa kung ano ang kailangan nila. Minsan mabait, minsan malamig, minsan attentive, minsan walang pakialam. Sa psychology, ito ay tinatawag na inconsistent reinforcement. Kapag nagiging unpredictable ang behavior nila, nagkakaroon ka ng emotional dependency at iniisip mo lagi kung ano ang nararamdaman nila sa'yo. Ito ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit kang nagbibigay kahit hindi patas ang trato. Halimbawa, sobrang sweet sa umpisa pero biglang distant kapag hindi nila kailangan ng attention mo. Palaging available kapag may gusto silang makuha pero hindi kapag ikaw ang may kailangan. Nagbibigay ng mixed signals para manatili kang nakahook sa kanila. Tandaan, kapag hindi consistent ang behavior nila, ginagamit ka lang. Ang tunay na relasyon o pagkakaibigan ay predictable sa core values, hindi sa convenience. Number 6. Disregard for boundaries. Hindi nilalagay ang limitasyon mo. Ang huling malinaw na senyales na ginagamit ka lang ay kapag hindi nila iginagalang ang hangganan mo. Maaaring paulit-ulit nilang lampasan ang oras, emosyon, o personal na space mo kahit malinaw mong sinabi ang limitasyon mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na boundary violation. Kapag hindi nila kinikilala ang limits mo, nagpapadala ito ng mensahe na ang pangangailangan nila ay mas importante kaysa sa sarili mo. Halimbawa, patuloy nilang hinihingi ang oras mo kahit alam nilang may iba kang priorities. Paulit-ulit silang naglalagay sa'yo sa uncomfortable situations kahit sinabi mo nang hindi ka okay. Hinihiling nila ang emosyonal support mo pero hindi binabalik kapag ikaw ang may kailangan. Tandaan, ang respeto sa boundaries ay core ng tunay na relasyon o pagkakaibigan. Kapag binabaliwala ang hangganan mo, ginagamit ka lang, hindi minamahal o pinapahalagahan. Number 7. Subtle praise and reward manipulation. Pinaparamdam na magandang gawa mo para sa kanya. Isa pang senyales na ginagamit ka lang ay kapag binibigyan kanila ng papuri o maliit na reward para sa sariling kapakinabangan. Parang sinasabi nila, ang bait mo o ang galing mo, pero palaging may kasamang expectation upang manatili kang nagbibigay o sumusunod sa gusto nila. Sa psychology, ito ay intermittent reinforcement. Kapag minsan lang binibigyan ng papuri o reward, mas nai-embed sa utak mo na kailangan mong ulitin ang effort para mapanatili ang positibong feedback. Halimbawa, bibigyan ka ng compliment kapag ginawa mo ang gusto nila, pero walang appreciation kapag ikaw ang may kailangan. Ang maliit na gift o token ay may hidden agenda para siguraduhin susunod ka sa kanila. Yung papuri at reward ay hindi consistent, para ikaw ay maging dependent sa occasional approval nila. Tandaan, ang tunay na appreciation ay hindi ginagamit para manipulahin. Kapag ginagamit ang papuri para kontrolin ka, ginagamit ka lang. Ngayon alam mo na ang mga malinaw at subtle na senyales na ginagamit ka lang. Mula sa one-sided effort, emotional manipulation, conditional kindness, lack of reciprocity, inconsistent behavior, disregard for boundaries, hanggang sa subtle praise at reward manipulation. Ang pinakamahalagang aral, huwag mong ipagpalit ang sarili mo para sa ibang tao. Kapag palaging ginagamit ka lang, hindi ka minamahal o pinapahalagahan. Ikaw ay resource lamang. Tandaan mo ito, ang respeto at value mo ay hindi nakukuha sa pagbibigay sa lahat ng oras, kundi sa pagprotekta sa sarili mo at sa boundaries mo. Hindi mo kailangan maging cold o mapanlin lang para protektahan ang sarili. Ang kailangan lang ay awareness at consistency sa kung ano ang tinatanggap mo at kung ano ang hindi. Manatili sa channel para sa mas marami pang content tungkol sa psychology ng relasyon, self-respect at power dynamics. Kilalanin ang manipulative patterns, protektahan ang sarili, at huwag hayaan na magamit ka lang. For more video, please subscribe to my channel Love Manipulation Lab. Huwag kalimutan na mag-like and share about sa video na aking ma-upload dito. Maraming salamat sa masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.